Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. By the way, I am Johnny Sagutok, the first reporter of our group. So our topic is about range. So according to the definition, the range of a set of data is difference between the largest and the smallest number in the set, that is, wherein ima-minus mo lang yung highest value sa lowest value. So, sinasabi rin dito na among the different measures of variability, so ang range daw is ang pinaka-simplest na naiintindihan at pinaka-easiest na nakukompute. Wherein, ima-minus mo lang yung highest value to the lowest value. So, makukuha mo na yung range ng isang set. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako nga pala si Aragasi Janalea Mahalangkom mula sa ika-4 na pangkat. At ang tatalakayin ko ngayon ay ang patungkol sa formula ng range para sa population. Ang range ay isang sukat na tumutukoy sa pagkakaiba o agwat ng pinakamataas at pinakamababang halaga sa isang population. Sa madaling salita, ito ang saklaw ng ating datos, kung gaano ito kalawak o kakitid. Narito ang formula para sa pagkuha ng range para sa isang population. Range equals Xmax minus Xmin, kung saan ang Xmax ay ang pinakamataas na value at ang Xmin naman ang pinakamababa. Halimbawa, ang population data natin ay 25, 30, 28, 45 at 50. At ang pinakamataas na value ay 50. Ang pinakamababa naman ay 25. Kung gagamitin natin ang formula, magiging 50 minus 25 equals 25. Kaya ang range natin ay 25. Sa pangalawang halimbawa naman, ang population data natin ay 12, 18, 20, 25, 30 at 35. So, ang pinakamataas na value natin ay 35 at ang pinakamababa naman ay 12. Kung gagamit tayo ng formula, magiging 35 minus 12 equals 23. Kaya ang magiging range natin ay 23. At yun lamang po, maraming salamat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. My name is Sofia Walo de Versus. What I'm going to discuss here is what is sample. So, in statistics, a sample refers to a smaller group selected from a larger group known as population. Since it is often impossible or impractical to study an entire population, researchers collect data from a sample and use it to make inferences about the population. For instance, suppose a school has 1,000 students and we want to know the average number of hours they study each week. Instead of asking all 1,000 students, we might select a random sample of 100 students. If the average study time for the sample is 10 hours per week, we can estimate the average for the entire school is about the same. The key of a good sample is that it must be representative of the population. This means it should reflect the diversity and characteristics of the whole group. Random sampling is often used to achieve this. In summary, the sample help save time and resources while still providing useful rights as long as they are carefully chosen. So yun lamang po, maraming salamat. Good day everyone, I'm si Lenny Imakasingil, and para mas ma-understand nyo ay magbibigay ko ng 3 example about the range. So, meron tayong dalawang soda machine. So, ang ideal amount na nilalabas ay dapat 8 ounces. So, ang parehong machine ay may average na 8 ounce. So, pero hindi ibig sabihin ay pareho sila ng performance. So, makikita naman natin sa table ang data ng machine 1 and 2. So, para makuha ito ay gagamitin natin ang formula, which is ang nabigay ng mga kasama ko kanina. So, ang formula na ito ay ang range equal highest value minus lowest value. So, ang una natin step ay hahanapin natin ang highest and lowest na value. So, ang range ng machine 1 ay range equal 10.07 minus 5.85 equal 4.22. So, ang pangalawa naman ay pangalawang machine ay
8.03 minus 7, which is yun yung highest, no? And then, minus 7.95, and then yun yung lowest. So, ang equal niya is 0.08. So, ibig sabihin, ang machine 1 has a high range, no? So, hindi consistent ang dami ng soda. While ang machine 2 has a very small range, so, consistent ang sukat ng soda. So, kahit parehong 8 ounce ang average nila, mas maaasahan si machine 2. Okay, so another example is, consider the following measurements in liters for 2 samples of orange juice bottled by companies A and B. So this time, may dalawang companies ng orange juice. So makita natin ang company A and B, which is gagamitin na naman natin ang ating formula, no? So, ang range A is 1.11, yan yung highest nila, no? Minus 0.94, yan yung lowest. So, equal 0.17. So, ang range B is 1.14, highest yun, no? So, minus 0.88, yun yung pinaka lowest ng range B. So, equal 0.26. So, mas malaki ang range ng company B. So, ibig sabihin is magkakaiba ang sukat ng juice nila. So, mas consistency company A. Okay, so last example is same range and different spread. So, makikita naman natin sa screen ang set A and set B. So, pareho sila ng range, which is ang kanilang highest and lowest value is parehas, no? So, ang kanilang highest nga is 20, while ang kanilang lowest is 3. So, 20 minus 3 is equal 17. So, pero tingnan natin, no? Ang set A is mas dikit-dikit ang kanilang values, while ang set B is mas kalat-kalat, no? So, kahit pareho ang kanilang range is hindi ibig sabihin pareho ang pagkalat ng data. So, kaya minsan kailangan natin ng ibang measures para mas maintindihan ang variation. So, sa kabuuan, ang range is a quick and simple way to check data spread, no? So, pero hindi sapat minsan, lalo na kung gusto natin mas precise na analysis. So, consistency is key and range help us spot that. So, that's all, no? So, I hope na may natutunan kayo sa ating discussion ngayon. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pakikinig.